So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ito na nga guys, dahil nga total na pag-usapan natin sa ating recent content, yung Pogo, yung mga illegal gamblings na yan, meron lang akong gustong erase na concern. Ukol nga po dito guys sa PCSO. Kasi iba po yung PCSO dito sa Pogo. Kasi kung i-compare natin, yung PCSO, malaki din po ang binibigay na buwis sa mamamayang Pilipino. Pero ang kinalamangan ng PCSO is meron po siyang tinutulungan. May hospital na tinutulungan, merong mga pinapagamot na mga patient, mga scholar, ang dami pong tinutulungan ng PCSO. Kaya approve sa akin yung PCSO. Pero kung tatanungin nyo kung may ma-approve ba sa yung Pogo, pares lang din naman na may mga e-games doon. Hindi po, probably. Kasi sa Pogo, nandoon po yung iba't ibang mga krimen. Katulad ng corruption, kidnapping, human trafficking, and yung mga pamilya na nag-aaway-away, nagkakawatak-watak. Dahil nga po guys, dito sa illegal kasi, yung Pogo, sa madaling sabi, meron pong mga operation ng Pogo na illegal. So kung i-compare natin si Mel Robles at dito kay former President Duterte, dito na lang ako kay Mel Robles. Kasi si Mel Robles, siya po yung tipo ng tao na siniraan ng iilang mga dilis dahil may inggit. Yun yung totoo doon. Samantalang si Duterte, hindi natin siya sinisiraan dahil sa naiinggit tayo. Hindi natin kailangan siraan si Duterte. Ang nangyayari sa kanya, kusang umaalingasaw ang kanyang baho. Kagaya nga ng sabi ko sa inyo, wala din naman sanang problema na kung meron mang Pogo. Kasi unang-una may buwis din naman yan. Ang problema kasi dito, ang dami pong krimen sa loob ng Pogo. Doon po yung source of corruption. Ang dami din pong biktima ng human trafficking. Ang iba dinidetain pa nga, may torture chamber. Samantalang sa PCSO, walang ganyan. 'Di ba? Yung tinatayaan nyo, binabalik din nila sa mga nananalo at nakakapagbigay pa ng buwis sa gobyerno at beside, madami pang natutulungang mga mamamayang Pilipino. Kaya nga guys, mas lamang sa puso ko yung PCSO kaysa dito sa illegal operation, gambling ng Pogo ni na former President Duterte. Kasi yung Pogo nagiging source, nagiging resource nila. Nagiging source of income ng former president. Yan yung sabi ni Roque, di ba? Nagiging cash resource ng former president, ng Pangulo. Pero nadulas siya. Ang sabi niya, cash resource ito ng pamahalaan. Di ba? Nahuhuli ang isda sa bunganga. Now, sabi ni Duterte, kaya hindi niya daw po kayang tanggalin ng Pogo dahil nga malaki yung na-generate na buwis. Yung kita, nung 2021 nga may 3.1 billion, tapos nung 2022, 8 billion something. Pinagtanggol niya yung Pogo Sana yung pagtatanggol mo sa Pogo, ganun din yung pagtatanggol mo sa West Philippine Sea. Sana ganun din, no? Ganun ka din katapang na ipagtanggol ang West Philippine Sea. Hindi yung, di ba? Matapang ka sa Pogo, pinaglalaban mo yung Pogo na binaban din naman niya sa ibang bansa. Pero yung Pilipino natin na sinasakdal, kinakawawa, tahimik ka, natitiis mo yun? Nakakaya mo yun? Ha? Former President Duterte? Anyway, ito na nga guys. Kaya hindi niya mabitawan yung Pogo kasi malaki daw po ang binibitawan at nilalagak na buwis. Samantalang kung iisipin ninyo, yung 3 billion na yan, yung 8 billion na yan, sobrang liit lang po niyan. Dahil tingnan nyo si Pulong may 51 billion. Si former President Duterte nga, merong 47.7 billion or 46.7 billion na issue dito nga po guys sa Pharmally na tinransfer dito sa PSDBM ng may anomalya. Questionable. Ang laki nga ng mga pondo na yun. Diba? Tapos may utang pa. Tapos yung sasabihin mo na walang pera ang Pilipinas,
isang kabulshitan, isang kagaguhan. Ito yung pinupunto ko dito. Kasi, hindi, ito yung pinupunto ko sa inyo guys. Sinisiraan nila yung PCSO, na yung PCSO, ang daming naitutulong. Diba? Ang daming pinapaaral ng mga estudyante, ang daming mga Pilipino ang nabago din ng buhay dahil sa nanalo sila. Diba? Ang daming binago ng PCSO. Hindi naman sa nagsusumipsip. Hindi ako ganon. Sabi ko nga sa inyo, may kredibilidad akong tao. Hindi ako sa nagsusumipsip dito sa PCSO or kung sino pa man dyan. Kasi di ko naman kilala yung mga taong dyan eh. Yung mga taong mga nandyan. I'm just a vlogger. Ito lang yung punto ko. Sinisiraan nila yung PCSO. Samantalang yung Pogo, ina-uplift nila. Gago, no? Tinatarantado tayo. Sinisiraan nyo yung nagtatrabaho ng maayos si Mel Robles. Pero kayo, todo taas ng bangko kayo sa sarili nyo. To the point na sabi nga ni Duterte, ina ako, gumigising ako ng alas 4. Pupunta ako sa Malacanang, trabaho agad. Ang taas nyong magbuhat ng bangko sa mga sarili nyo. Pero yung baho nyo, hindi nyo man lang ma-mention. Anong kala nyo sa Pilipino, tanga? Anong kala nyo sa amin, di nag-iisip? Ha? Ganon ba yung tingin nyo sa amin? Na madali lang kaming otoin? Aba, hindi tama yun. Alam nyo nga, sabi ko nga sa inyo, mas mabuti pa nga mag-isip si Vico Soto eh. Si Vico, alam nyo siya yung tipo ng klase ng mayor na tinitimbang niya yung pros and cons. Ulitin ko na naman sa inyo. Tinitimbang niya yung pros and cons. Samantalang si Digong, wala. Diba? Basta may kita, nabibigyan sila, nagkakaroon sila ng cash or resource, okay, kahit madaming Pilipinong masasagasaan, okay sa kanila. Kaya nga, self-interest. Ganyan sila. Self-interest. Sarili muna. Pag busog na, yung tira-tira nila, ipapakain sa taong bayan. Ganon. Diba? Kaya hindi bobang Pilipino. And if you think na mananalo yung 3 monyo na yan, I'm pretty sure na hindi. Dahil kilala na kayo ng taong bayan. Bistado na kayo ng taong bayan. Yun yung totoo dito. Anyway, yun guys. Gusto ko lang talagang kasi may nagko-comment, may manong pinagkaiba ng PCSO dito sa Pogo. Yung PCSO, tayaan din yan. Iba po naman yung PCSO, malayo po yung PCSO. Yung PCSO nagpapataya kasi may gusto silang tulungan. May mga pinapaaral sila, may mga hospital sila na tinutulungan, nagbibigay sila ng buhay sa gobyerno. At the same time, bumabalik din yan sa mga nananalo. May kinikita dyan ng PCSO, konti lang, maliit lang. Sobrang liit lang kinikita nila dyan. Not unlike dito sa kinikita ng Pogo na malaki, tapos mostly napupunta lang sa bulsa ng mga corrupt na politician. Yung buwis maliit lang yan, pero yung nakakamkam ng mga corrupt na official, mas malaki po yan. Imagine, diba? Sabihin na lang natin sa 298 na Pogo operation, ang naibubulsa ng isang politician dyan, 1 million kada isang Pogo company. O sa 298, kada monthly, mayroong 298 million. Paano pag malaki yung kita? Di malaki din yung napupunta sa kanila. See? Diba? Hindi ganun yung PCSO. Yung PCSO, iba dito sa Pogo. Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.